Yeah. Kaya nga, sabi ng Proverbs 27 verse 5, open rebuke is better than secret love. Kaya, ito yon. Truth without love is brutality and love without truth is hypocrisy. Praise the Lord. Alala niyo yun, sabi ko doon sa rose, di ba? Praise God, yung matter of perspective, either you complain because roses have thorns or you rejoice because thorns have roses. Praise God. Hallelujah. Advance ko pa. Kasi tandaan nyo, ang Diyos natin ay banal. Naniniwala ba kayo doon? God is a holy God. And dahil siya ay holy, what He says, He will do it. What He promised, He will fulfill it. Bakit? Banal siya eh. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya maasahan natin siya eh. Kasi ang Diyos natin, hindi makakapagsinungaling. Our God cannot lie. Hallelujah. Amen? Sabi ng Numbers 23:19, God is not man that He should lie, or the son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Diyos siya eh. Banal siya eh. Praise the Lord. Amen? Buhay pa ba kayo? Advance ko pa. So it means, this means every promise He made over our lives is true. Even if we don't see it yet. Lahat ng pangako, sinabi ng Diyos, totoo. Kahit sa ngayon, di mo pa kita. Kahit sa ngayon, di mo pa ramdam. Totoo yun. Kaya nga, totohanin mo ang pananampalataya mo. Praise God. Ang pananampalataya, inilalaban. Ang pananampalataya, tinitindigan. Ang pananampalataya, dapat lumalago. Kaya nga, sa mga may persecutor, binabawalan kayo, ang pinaka-the best na ganti dyan, dalin nyo sa Panginoon yung nagpe-persecute sa inyo. Sharean nyo. Sharean nyo. Hindi nyo awayin, kundi sharean nyo, abutin nyo para sa Panginoon. Para sa ganun, mawala yung persecutor nyo. Kasi kung hindi nyo yan dinala sa Panginoon, habang buhay kanyang ipe-persecute. Kaya abutin yung mga persecutor. Amen? Tingnan nyo, sino halimbawa niya sa Bible? Sino? Si Paul. Si Paul. Persecutor siya, isa siya sa dahilan, actually may kinalaman siya, kunaiban siya, saan? Sa pagkamatay ni Stephen. Pero nung ginawa ni Lord, na-encounter niya si Lord. Na-encounter niya, bagsak nga siya. Di ba? 3 days, bulag. Doon siya kinausap ng Panginoon. Na-encounter niya. Kaya, sino yung persecutor mo? Yun ang abutin mo. Amen? And remember this, God never made a promise that was too good to be true. Hindi siya scammer na yung mga pangako niya too good to be true. Hindi siya politician ng mga pangako at sinasabi too good to be true. God has promised to supply all our needs. Do you believe that? Amen. What we don't have now, why? Because we don't need now. Kaya wala pa. Praise God. He will meet our needs, not our greeds. Yung pangangailangan natin, ibibigay niya. Pero yung kasakiman natin, hindi. Praise God. Hallelujah. Amen? When you trust God to fulfill the promises He's given you, all the forces of darkness, remember this. When you trust God to fulfill the promises He's given you, all the forces of darkness cannot stop God from bringing your dreams to pass. Kaya nga, pag nagtiwala ka sa Kanya, tutuparin niya yung mga pangako niya. Magsama-sama man ang puwersa ng kadiliman, hindi niya pwedeng pigilan ang pinangako ng Diyos para sa iyo. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Praise God. Shout hallelujah! Glory to God. Hallelujah. May proteksyon ang bawat anak ng Diyos na totoo. Praise God. Kaya nga ang nakakatakot ay yung mawala ka sa Kanya. Ang nakakatakot ay yung nangingibabaw, ang pride, matigas ang ulo, na yung napapakinggan, parang baliwala na lang. Yan ang nakakatakot. Recently lang, definitely, nabalitaan niyo ito. Nabalitaan niyo yung eroplanong nag-crash? Parang hindi, ang hirap paniwalaan. Alam niyo yung nag-crash na yon?
yun pala yung klase ng eroplano na safest plane. Laki nun eh. Siya yung number 1 na safest plane. I mean, anong tawag doon? Walang ganong trahedyang nangyayari. Bihirang-bihira. Once in a million. Pero mo kate-take off lang. Kate-take off lang. Hindi malaman kung bakit. Sabog yun eh. Nahati yung aeroplano. Nahati. Magkaaway siguro yung nasa kaliwat. Nahati yun. Ilan ang ang daming namatay. Pero, may isang nabuhay. First time yatang nangyari yun. First time. Yung namatay na yun, kasama niya, kapatid niya. Biruin mo. Sabi nga, meron nag-post nun eh. Hindi ko tinuloy, hindi ko binasa ng lahat kasi umiiyak na ako eh. Umiiyak na ako. Ang buhay talaga. Sabi, bago umalis, hinatid siya, yung mga mahal nila sa buhay, hinatid nila sa airport. Nagpaalaman, tapos, kumbaga sa alam mo naman talaga eh. Di ba? Ang pinaka malungkot na senaryo ay yung 20 minutes before take-off. Yun na pag may mga mahal kayo sa buhay na aalis, di ba ang lungkot? Ang lungkot. Tama ba yun? Pag-aalis. First time kong umalis, anong year ba yun? 1997 niya tayo. May humabol sa akin sa airport, umiiyak pa. Nasa loob na ako. Nakiusap ako, nasa immigration. Nakapasok na rin ako ng immigration, nakiusap lang ako. Terminal 1, first time. First time kong umalis yun. Mission namin yun sa Thailand, Cambodia, Vietnam. Umiiyak, paglabas ko, di ko kilala yun eh. Naka-uniform, pang high school. Alam niya kung sino yun. Grade 6 ba yun? Grade 6 ka ba nun? Umiiyak, nilabasan ko yun. Tapos sabi niya, bakit? Babalik naman ako sabi niya pasalubong. Kaya pala umiiyak dahil para pasalubong. Kasi malungkot yun sa totoo lang. Kahit alam mo yung pupuntahan, nagpaalaman yung mga mahal sa buhay, mahasa, praise God. Pagkatapos ang pinakamatindi doon, yung pupuntahan, talagang ang taas ng kanilang tiwala na magkikita-kita. Pero hindi na nangyari. Hindi na nangyari. Sakit yun. Pero may asahan mo. Kaya nga, inuulit ko, pag mali, pag gawin. Pag kasalanan, iwanan. Pag walang patutunguhan, desisyonan mo. Kasi! Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi natin alam kung anong buhay. Just like yung nangyari, ulitin ko Pero ibang klase. Bakit? Yung isang yun. Sinong maniniwala doon na may makakaligtas na isa? Ibang klase rin ng Diyos kung mag-protect. Ibang klase rin. Pero may nakaligtas na isa. Praise the Lord. Hallelujah. Yung kapatid niya hindi nakaligtas. Ang hirap nga nun Kasi kung wala kang Panginoon, mahirap yung hindi sumusunod sa Diyos. Mahirap yung may kasalanan ginagawa. Pwede kang naglalakad, bigla kang masagasaan ng pison. Pwede kang masagasaan ng pison. Tama? Pero grabe naman yan. Kung si pison ang nakapasagasa sa'yo, ewan ko na lang. Grabe ka namang tan-GA na yun. Pag pison ang nakasagasa pa sa'yo, sobra na yun. Hindi lang AAA yun. Gabi naman yun. Tingnan nyo, nabalitaan nyo rin ba yung SUV na umovertake dito doon sa may tambo? Taas skyway, inovertake niya yung truck na yung pag-overtake ng gano'n, may bumagsak mo lang doon sa taas ng skyway pa. Pambira. Basag yung yung windshield. Basag. Basag ng ganyan, tapos dito putok. Putok ang ulo. Tigas ulo siguro. Hindi, wag na nating bigyan ng kasalanan. Kaya nga wag tigas ang ulo. Amen? Pero ang kagandahan nito, anong pinangako ng Diyos, gagawin niya. Pero may responsibility ka. Praise the Lord. Amen? Kaya nga i-declare natin ulit
Isaiah 60:22, i-declare natin ulit with all your heart. 1, 2, 3, go! The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Palakpakan mo nga si Lord. Do you believe that? Amen. Sa puso natin to, gawin natin to. Desisyonan natin to. Amen? Sa Tagalog, sabay-sabay din tayo sa Tagalog. To, 1, 2, 3, go! Kakaunti sila, ngunit dadami sila. Sila'y kapuspalad, ngunit sila'y magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Praise the Lord. Palakpakan muli si Lord. Remember that when God makes a promise, faith is the currency that buys it. Do you believe Isaiah 60:22? Ano ang currency gagamitin natin? Pananampalataya. Praise God. At ang pananampalataya, faith is an action word. Ibig sabihin, may gagawin ka, kikilos ka. Amen? What God has planned for us, nothing can stop us. Amen? Glory to the living God. No? Anong dapat gawin? What will we do? Praise God. Be committed and consistent. Ano yun? Be committed. Anong responsibility natin dito? Eto. Do you believe Isaiah 6:22? 60:22? Anong dapat natin? Anong responsibility natin? Maging committed tayo, maging consistent tayo. Committed and consistent. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, yung 6 P's, 6 na P's, pagsamba, pananalangin, pakikinig sa tinig ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, paglilingkod, at ang paglilingkod na dapat natin gawin is win souls, make disciples. Yun ang dapat gawin natin. Praise God. Hallelujah. At pagbibigay. Ito yung talagang totoong kapamilya. Ang totoong kapamilya ay establish yung 6. Praise God. Hallelujah. Amen? Pag ito yung 6 na to, pasok ka, isa kang disipulo, isa kang kingdom citizen, na determinado, desidido, at porsigido. Praise God. At yung ganung pananampalataya at yung ganung commitment, hindi po pwede na ang Diyos ay hindi kikilos. Kikilos siya at may mangyayaring maganda. Amen? This remaining months of this year, 2025, a year of fruitfulness for us, mailan dito, mapopromote, mai-increasean. Praise the Lord. Amen. Kung paano, hindi ko alam. Pero may mga magpapatotoo dyan. Praise the Lord. Hallelujah. Promotion at saka increase. Promotion and increase. PI. Hindi mura yun. Praise the Lord. Kaya be committed and consistent. Kayo ang magbasa nito. Without, 1, 2, 3, go. Without commitment, you never start. Without consistency, you never finish. Kasi pag wala kang commitment, hindi ka makakapagsimula. Pero, hindi lang yung simula mahalaga eh. Ang mahirap niyan, kung hanggang simula ka lang. Kailangan ng consistency. Amen. Ang consistency, ikaw magtuturo sa sarili mo. Praise God. Amen ba yan? Mahalaga yung mga bagay na kakasanayan mo. Na kahit nagtatrabaho ka, nag-worship ka, pero hindi lang worship. Nagpipray ka, pero hindi lang nagpipray. Kaya wag mo ikatwiran sa akin. Nagpipray naman ako, nagsana nag-worship. Hindi lang yun eh. Nakikinig sa tinig ng Diyos. Nagbabasa. Naglilingkod. Nagbibigay. Praise the Lord. Yun ang dapat. Amen? Praise the Lord. Amen po ba? Kaya tutuloy ko. Ayan, tapos na ako mag-review. Praise the Lord. Dapat maalala natin ng gusto. Pero patalastas muna para ganahan kayo. Di ba nauso yung marites? Anong ibig sabihin ng marites? Mare,
Ano ang latest? Marites. Mare, ano ang latest? Ito, bibigyan ko kayo, patalastas lang to. Ano ang ibig sabihin ng Marites? Ito, letter M. Ang ibig sabihin ng Marites, letter M. Kayo magbasa. 1, 2, 3. Major in A. Yan ang yan ang Marites. Patalastas lang yan. Major in arts, releasing information transcript and editing system. Yun yung Marites. Medyo mahirap picturean na lang ni Jerry kasi mahirap-hirap i-memorize eh. Mahirap-hirap i-memorize yan eh, no? Mahirap-hirap, hindi na Mari anong latest. Hindi. Major in arts, releasing information, transcript, and editing system. Para ganahan kayo makinig, kaya ako kayo binigyan lang ng ganyan eh. Praise. Isesend mo sa kapitbahay mo. Praise God. Pambiraan naman, baka mami, itong natandaan nyo. Ha? Praise God. Kaya pala major in arts, grabe ang Marites pala major in arts, releasing information, transcript, and editing system. Grabe. Praise God. Ganun naman talaga Marites eh, no? Ang galing mag-edit yan eh. Ano ang challenge? Para mangyari po yung Isaiah 60:22. Ano ang challenge natin? Ito ang challenge. Praise God. Ang challenge natin ay anong dapat natin gawin? Anong i-build natin? Synergy. Not synergy. Synergy. Anong synergy? Vitamin C ba yun? Hindi. Hindi. Praise God. Hindi. Praise God. Synergy. Ang synergy, what is synergy? Synergy means working together to create something greater than either of you could do alone. Ganda ng synergy, no? Para mangyari yun, magtagumpay tayo. Gusto niyo po ba magtagumpay tayo at lumagot, dumamit, mapagpala? Are you sure? Parang hindi ako naniniwala sa sagot niyo eh. Sigurado ba kayo? Praise God. Let's build synergy. Anong synergy ulit? Working together to create something greater. Kasi the moment we work together, we can create something greater than either of you could do alone. Mas malakas, mas marami, mas matindi ang ma-accomplish pag tayo'y marami. Amen ba? Praise God. Subukan kong itusok sa inyo to isa-isa. Praise God. Hawakan mo. Bitawan mo yan. Subukan mong, baliin mo nga. Napaka-ano mo naman ka. Balik mo yan. Lagot ka ngayon dyan. Patay ka. Ito. Krisha, hawakan mo. Baliin mo nga. Kaya mo? Pambihira. Tindi. Shermaine, hawakan mo. Baliin mo nga. Baliin mo, Siya ang pinakalampasin yung tatlo. Nabali nilang dalawa, siya hindi. Pinipilit. Tingnan nyo. Si Rayan, kaya mo to Rayan? Rayan, sige. Karate. Hindi, mahirap to. Bakit? Wag na. Pag kasi mamaya nabali, sira ang aking ilustrasyon. Wasak ang aking ilustrasyon. Pero nung pinapakita nito, tama, pag nag-isa, kahit nga dalawang lang, mabuhay. Pero pag ito, mabuti kung si Joey. Let's build synergy. Working together to create something greater. Hindi kayang gawin yan ng isa lang, ng dalawa lang. Kailan natin umpisahan? Ngayon. Praise the Lord.
pagpunta natin ng linggo, pagsamba natin, isang beses na lang ang ating gathering. Please naman, huwag ka nang late. Isang beses na lang ang gathering natin. Let's build synergy. Mga kapatid, hingal na ako sa pagbaba ng mga ano rito, sa totoo lang. Sana naman, tablan kayo. Sana naman, tablan kayo. Mga kasama, mga babae sana naman. Oh, praise the Lord. Sana naman. Kanina, habol hininga ako talaga eh. Kasi, ibababa yan eh. Oh, kaya, sama rin kayo. Kaya nga pati yung family altar, huwag niyong katamaran, sama rin kayo, mag-pray tayo, tapos bigyan tayo ng Lord ng sariling lugar na kung saan hindi tayo magkakala. Salamat sa Panginoon sa lugar na ito, sa totoo lang. Salamat sa ACC, glory to God. Pero hanap din tayo na kung saan, yung wala ng kalasan, wala ng ano. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen? Maghanap tayo ng lugar. At magsama-sama tayo magbigay din. Kasi mami, may lugar tayo, wala naman tayong pambayad. Iba, ibibigay ko si Joey. Praise God. Sama-sama tayo. Let's build synergy. Amen. Working together to create something greater. Yung isa, mahina. Yung dalawa, mahina. Pero pagsama-sama, hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Nakita niyo ba yun? Yung sa YouTube na napapanood niyo noong pandemic, ganyan yun eh. Diba? Yung mga maliliit na isda, kakainin niya ng malalaking isda. Ang gagawin ng maliliit na isda, magsasama, magpuform na napakalaking isda dahil marami sila, matatakot yung malaking isda. Napanood niyo rin ba? Yung alimango, susugurin na ano, nakikita niyo ba sa susugurin? Yung mga alimango, nagsama-samang ganun, tapos nagsabay-sabay na itaas yung kanilang pangsipit ng ganyan. Yung ibon na dadagit, nawalan, ubos yung kanyang balahibo. Napanood niyo yung mga ganon? Di ba? Iba ang lakas ng sama-sama together. Iba ang ma-accomplish pag sama-sama together. Praise God. Iba ang mararating pag yung lahat nagbibigay. Makakaipon tayo. For God's glory. Be faithful in all things, not just in giving, not just in worshiping, not just in praying, not just in reading, but also in serving God, winning souls, and making disciples. Let's build synergy. Hello! Amen? Glory to God. Hallelujah. When you say synergy, synonyms of synergy is partnership, collaboration, cooperation, coordination. Yan yung synergy. Praise God. Amen ba yun? Ano ang purpose of synergy? What's the purpose of synergy? The purpose of synergy is what? To do God-given vision. Bakit tayo mag-work together? To do God-given vision. Anong God-given vision? Win souls and make disciples. What is our vision? We are apostolic kingdom citizen, mandated and empowered by the Lord for the fulfillment of the Great Commission. Ang flow talaga ngayon sa buong mundo is what? Great Commission. Yan yung task. Yan yung utos. Utos yan. Command yan. Kaya, ang bawat isa na pumupunta sa church ay dapat nagpapadisciple. Ang ayaw magpa-disciple, ang ayaw sumunod, pride yan, kapahamakan yun. Praise God. Amen? Kaya nga sinasabi, hindi, malaki o maliit na church, lahat yan ay haharap sa Panginoon. Praise God. Pero, hindi naman porke malaki ka, ay ikaw lang matatanggap ng Panginoon. Hindi lahat ng pumunta sa church ay maliligtas. Yaon lamang sumusunod sa Kanya. Kaya nga, pag disciple ka, ay ibang usapan. Kaya discipleship is relationship. Sumusunod yan. The first lesson na dapat matutunan, inuulit ko yan, Matthew chapter 28, verse 19 to 20, ang first lesson na matutunan ng disciple ay obedience. Kaya huwag babaliwalain ang naririnig. Amen? Pag bata, mapagbibigyan. Pero hindi sa lahat ng panahon. Dapat turuan. Amen? Kasi pag ang bata, hindi mo yan dinala, pinakilala, natutong sumamba,
Hindi pwedeng dalhin mo lang sa church yan. Paglaki niyan kasi hindi mo mahirap niyan yung hindi mo siya kasama sa kaharian ng Diyos. Kasi ang sisisiin, environment, kasi ganyan. No, it's not. It's not the environment. It's your fault. Mali mo. Kakulangan mo. Hindi ka naging responsable na magulang na habang bata pa, dinala mo sa Panginoon. Andyan ba kayo? Praise God. Kaya nga, purpose of Synergy is to do God-given vision. And God-given vision is the best destination. Amen? Kasi yung vision ni Lord sa atin ay mas malaki kaysa sarili mong vision. Pero hindi nangarap ang Israel na magkakaroon ng promised land. Sino ang nag-inject ng pangarap na yon? Si Lord. Ulitin ko, hindi nangarap ang Israel na lalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. Actually, kontento na sila eh. Kasi nakakakain din naman eh. Hindi rin kinakapos eh. Pero si Lord nagbigay ng pangarap. Ilalabas ko kayo dyan. Bakit? Dadaling ko kayo sa lupang pangako. Pero ang lupang pangako may nagmamay-ari. Hindi naman mga agaw si Lord. Anong ibig sabihin? Ang lupang pangako, ang promised land mo ay ano? May laban. Maganda ang ating pinag-uusapan. Amen? Pero kailangan kong ibigay lang to tapos itutuloy next Sunday. Ano ang purpose? Pakibasa yung purpose. 1, 2, 3, go. Kaya fulfill the God-given vision. Ano ang goal? Ano ang goal? Ang goal ay, 1, 2, 3, basa. Tatandaan yan. What's the goal? Every disciple must be what? Must be what? Passionate. Ang passionate, yan yung hindi yan napipigilan. Hindi yan nahaharangan. Ang passionate, yan yung desidido, porsigido, determinado. Ang passionate, no matter what the situation is, tuloy yan. Praise God. Kahit may sakit yan, tuloy yan. Huwag lang bulutong, huwag kayong tutuloy dito. Huwag lang bulutong. Iba. Bakit hindi ba kaya yun? Kaya pagalingin ni Lord yun. Kayang pagalingin ni Lord yun. Pero sa labas ka magpagaling. Praise God. Praise the Lord. Meron dyan, kamot ng kamot. Isang araw kahapon, kamot ng kamot eh. Praise the Lord. Kaya pagdating ni Sherman sa akin, Dad. Oh, bakit? Lumapit ba si Mami kay Trixie? Bakit naman? Sabi ko, bakit lumapit ba? Sabi ko, bakit? Kamot ng kamot eh. Oo, nag-usap sila. Kasi kamot ng kamot, nag-usap pala sila. Sa chat. Ewan ko sa'yo. Sabi niya ganun. Sa chat. Ewan ko sa'yo. Praise the Lord. Kapatid, overcome mo lahat ng mga situation mo, lahat ng laban mo sa buhay, pagtagumpayan mo. Pinost ko yun eh. Pero sa groupings namin, nung last Sunday, sa lalaki groupings namin, ano ang nakalagay doon? Anong sabi ko doon? Pag ito'y tukso, pag temptation, huwag mong patulan. Bakit? Sisirain ang buhay mo. Pag tukso, huwag patulan. Bakit? Sisira ng buhay. Pag pagsubok, pagtagumpayan mo. Bakit? Mag-aangat ng buhay. Ulitin, sa lahat to, sa lahat, hindi lang sa lalaki, sa lahat ito. Pag tukso, huwag mong patulan. Bakit? Sisira buhay mo. Sino mang pumatol sa tukso. Kaya anumang tukso ang gawin sa'yo, whether pera, lust of the flesh, or pride, anumang tukso yan, huwag mong papatulan. Why? Sisirain ang buhay mo. Ang tukso hindi lang drugs, hindi lang alak, hindi lang sigarilyo, hindi lang bisyo. Lahat ng klase ng tukso. Huwag mong papatulan. Sisirain ang buhay mo yan. Kahit anong ganda ng buhay mo, pag pinatulan mo ang tukso, masisira yan. Pero pag pagsubok, pagtagumpayan mo, bakit? Iaangat ang buhay mo. Lahat ng promotion may test. Kahit sa military, tama? Pag mag-promote ka, magiging officer ka, may another test. Another higher rank, another test. Another test. Pag pagsubok, pagtagumpayan mo. Bakit? Mag-aangat ng buhay mo. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Shout hallelujah! Hallelujah!
Pakiulit ang goal at dapat establish yan sa'yo. Pakiulit ang goal. 1, 2, 3, go! Make it personal. Kaya niyang palitan? That I, as a disciple, must be passionate about doing the God-given vision. 1, 2, 3, go! That I, as a disciple, must be passionate about doing the God-given vision. Para masigurado, yung I instead of I, ayun o, gamitin mo yung pangalan mo. 1, 2, 3, go! Kasi ini-establish natin yan, kaya inuulit-ulit ko eh. Dapat, mula ngayon, maging passionate tayo. Amen po ba yun? At be expected, may magagandang gagawin si Lord sa buhay natin. Amen. Establish niyo yung 6, glory to God. At pag nahan, yung lahat ng makaka-establish ng amin, yung 6 na yun, 6 piece, consistently, promote din natin. At po-promote din ni Lord yun. Praise God. Amen? Kaya nga, ako, ang prinsipyo ko ngayon, before assignment, alignment first. I repeat, before assignment, alignment first. Naka-align na muna bago assignment. Praise the Lord. Amen? Kaya bawat ibibigyan ng responsibility, establish yung 6. Pagsamba, pananalangin, pakikinig sa tinig ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, paglilingkod, nagwiwin ng soul at nagdi-disciple. Kaya nga dapat may life group at saka nagbibigay. May patotoo si Mika, nung nag-seed siya nung anniversary, may naging bunga. Praise God. Amen? Yung seed niya, sakripisyo niya yun. Hindi siya nag-Starbucks. Praise God. Sakripisyo niya, hindi siya nag-Starbucks. Oh, praise God. Oh, praise God. Imagine, malaking sakripisyo yun. Hindi siya nag-order sa manam. Praise God. Hindi siya nagpa-deliver. Sakripisyo niya yun. Oh, pero anong inani? Oh, nagtrabaho. Praise the Lord. Imagine, continuous yun. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ano yun eh? Kumbaga sa yung linaw ng TV, yung kanyang sakripisyo eh. Yung seed niya nun eh. Kasi yung TV namin, ganun ang linaw niya eh. Pero ngayon, hindi na eh. Hindi na ngayon eh. 10K na ngayon eh. Dati-dati nag-start yon. Walang ganun-ganun dati sa TV. Yung linaw, alam niyo yun, yung ng TV, nag-start sa 4K eh. Aywan ko, may 2K ba? Ang alam ko, why 2K yun? Why 2K? Pero praise the Lord. Kaya nga, hindi ka manghihinayang sa ibibigay mo. Dahil makikita mo, ang balik, continuous eh. Kaya when it comes to giving, commitment and consistency. When it comes to serving God, commitment and consistency. When it comes to worship, commitment and consistency. When it comes to prayer, commitment and consistency. When it comes to reading, commitment and consistency. Walang magkakaroon ng bunga pag ganun. At tatandaan nyo, sa pagharap natin sa Diyos, hahanapan tayo ng bunga sa maniwala ka at sa hindi. Hindi natin alam kung kailan yun. Praise the Lord. Amen? Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. I pray na yung mga napapakinggan natin, kaya nga, simulan natin. Yung target natin, Isaiah 60:22. Di ba Tagalog, ang sabi nung, kokonti sila, pero dadami sila. Naniniwala ba kayo doon? Sino kaya tinutukoy noon? Kokonti sila, pero dadami sila. Sino sinasabihan noon? Kokonti tayo, pero dadami tayo. Uulitin ko, kokonti tayo, pero dadami tayo. Amen ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Kung bawat isa mag-i-involve. Kung bawat isa ay Kung bawat isa mag-i-invite. Kung bawat isa mag-share. Kung bawat isa magdadala ng kaluluwa. Kokonti tayo sa ngayon, pero dadami tayo. Maliwanag ba?
Praise God. Pumikit ang bawat isa. Okay. Pag-pray mo, anong naintindihan mo? Ano yung utos na pinagagawa sa iyo ni Lord? Anong dapat mong gawin? Praise God. Just pray. Talk to God. Ano ang i-contribute mo sa mensaheng narinig mo ngayon? Praise God. Hallelujah. Antay niyan ni Lord. Nakikita rin ni Lord yan. Alam din ni Lord ang puso natin. Basa niya ang ating isip natin. Sabihin mo sa Kanya. Remember the purpose of synergy. Remember the goal of synergy. Hallelujah. And then pray. Hallelujah. Allow the Holy Spirit. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat at tunay. Kapangyarihan mo'y walang ang papantay. Ang iyong pangalan ay kay tamis pakinggan, kalwalhatian at karangalay, tanging iyo lamang. Dakila ka, O Diyos, tapat at tunay. Yes, Lord. Kapangyarihan mo'y walang ang papantay. Ang iyong pangalan, ang iyong pangalan ay kay tamis pakinggan, kalwalhatian at karangalay, tanging iyo lamang. Pagtingasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo, pagapawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Pagtingasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo, pagapawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Pagtingasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo, pagapawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. O Diyos, dalangin ko po sa bawat isang nandito at maging nasa online na nakinig ng iyong salita,
Ibaon mo ito ng malalim sa aming puso't isipan. Magkaroon ito, Panginoon, ng bunga sa aming buhay. Susunod sa iyo. Kanina, Lord God, may panalangin kami. Narinig mo, oh God, yung aming panalangin, yung aming sinabi sa iyo. Lord, gagawin namin ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Dahil, Lord, the moment nakabuild kami ng synergy, Lord, hallelujah. Glory to God, dahil merong gagawin ka, may mangyayari, may magiging bunga, may magiging breakthrough, Panginoon. Hallelujah. Ang ABCI family is a breakthrough church, Lord. At mararanasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Bawat isa ngayon, Panginoon, excited, lalabas, uuwi, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng expectancy, Lord God. Punong-puno ng biyaya, ng kalakasan, O Diyos. Hallelujah. Let your favor as well as your protection, Lord God, to each and every one of us, Lord God. Even, Lord, yung mga nasa online, mga nasa ibang bansa man, Panginoon, nasa ibang lugar man, Panginoon. Hallelujah. Hindi maikli ang yung kamay para abutin, O God, bawat isang desidido, porsigido at determinado, Panginoon. Salamat po. Let your favor and protection, Lord God, dumaloy sa bawat isa. Aabutin namin yung mga persecutor. Aabutin namin ang mga mahal namin sa buhay. Tuturuan namin ang mga mahal namin sa buhay na sumamba sa iyo. Hallelujah. Lumapit sa iyo. Maglingkod sa iyo. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Take your seat.